at magbayad ng tax. Tiyanggi, may resibo. Sa bawat produkto o serbisyo kasing may halagang 25 pesos pataas, kailangan magbigay ng resibo. Tinuturing kasing buying season ng Setyembre hanggang Disyembre, halos 43% ng ating ekonomiya ay nasa informal sector, tulad ng mga tiyanggi at mga maliit na negosyo at sari-sari store. At karamihan daw sa mga ito hindi registered at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sabi ng BIR, mahirap daw malaman kung magkano ang hindi nakolekta sa mga tiyanggi sa ngayon. Kaya mga paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno para sa nalalapit na Kapaskuhan, abay pag-uusapan natin mamaya yan sa Talakayan with Igan. Eh di ba kaya nga tiyanggi dahil ano sila? Mura, kaya nga nakakabenta sila ng mura dahil wala sila ganong binabayarang buwis. That's true. Di ba? Pero di ba, ilang taon na rin silang pinag-i-issue ng resibo. Resibo. Pero ang style nila is, kung ano hindi ka na resibo, sabihin nila, ay, naubusan na po kami. Hindi, sabihin mo, hindi pwede. Ang tinatagdag ko nakasulat sa palara. Pwede. Resibo. Basta may signature, pwede na yan. Lean store. Pwede na sa tubig. Oo. Bumili ako 5 polo at 5 pantalon, 500. After 3 weeks shorts. Yun talaga, kaya mura eh. At eto po, bukod sa shopping ngayong Kapaskuhan, mapapadalas na naman ang mag-gimmick at inuman. Kaya naman sa Luzon ng Makati, mas pinaigting nila ang kampanya laban sa mga nagmamaneho ng lasing o nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Sa bagong inamyendang City Ordinance 2011-10 o Makati City Traffic Code, mas maigpit na ang patakaran kontra drunk driving. Ang multa sa mga mahuhuling lasing o lango sa droga mula sa dating 1,000 pesos, ngayon ay 2,500 na. At bukod pa rito, maaaring makulong din depende sa rekomendasyon ng korte at maaari pang ma-impound ang sasakyan at tuluyang bawian ng lisensya. At kasunod po ng pinaigting na traffic code ng lungsod, may inilagay na rin mga CCTV at stoplight camera sa Makati. Nakatagda na rin bumili ang lungsod ng breath analyzers para malaman kung nakainom ang isang mahuhuling motorista. Bukod sa drivers, tututukan na rin ang mga negosyong nagbibenta ng alak. Pagmumultahin na rin ang mga gimikan na walang nakasulat na don't drink and drive. Ito po ay para mabawasan ang mga aksidente sa kalsada ng Makati dulot ng drunk driving. Kailangan ba yan? City Ordinance, may batas na yan. Oo nga. Merong national law on Drunk driving. drunk Oo, driving. hindi na. Yes. Pero tingin lang nila kasi sa Makati. Baka gusto nila. Kasi alam mo naman kasi ang Makati, di ba? Sa Makati, yung pag sinabing no parking, talagang itoto ka nila. Pero alam mo, yung 2,500, Ganyan sila sa maliit pa Makati. yan. Dapat Sana gawin sa ng buong 10,000, Pilipinas. 15,000 para talaga masakit. Kasi totoo yan. Masakit, tsaka lang kilos. May mga bar sa Makati na ang pagka nagpa-reserve ka ng table, bayad ka ng 10,000. Kaya meron yan. ngayon. Pero consumable ha, consumable yung iba Consumable doon. naman yan. Pero ito naman penalty daw, taasan nila to. Taasan nila, 2,500? Nang menor de edad at nagpapainom. Basta mahalin nyo yung kasama nyo sa inuman pag medyo dulo na yung daliri ang nakakapit sa lamesa at sumasew-sew na, medyo ingatan nyo na. Awat na awat. Diyan yung driver ni Toyo. Maniguin yun. Samantala, may bago ng pantapat ang MMDA laban sa mga pasaway na bus driver na masyadong nagbababad sa mga loading at unloading bay sa EDSA. Yan ay ang mga patpat. Pero hindi po yan para paluin sa puwet ang mga pasaway na driver, kundi bilang pamukpok sa mga bus na overstaying na. Ang kada isang bus kasi dapat nasa bay lang ng mula 10 hanggang 15 segundo alinsunod sa kautusan ng MMDA. At kapag nagtagal ang mga driver, gagamitan na sila ng discipline stick. Ayon sa MMDA, hindi na raw kasi gumagana ang mga counter sa mga bay na ikinabit noon ni dating Chairman Bayani Fernando pa. At kung meron mang counter, ay tila deadma mga driver. Kaya sabay sa bawat pukpok, ang bilang ng bawat segundong pananatili ng mga bus. Pero ang ilang driver, tila nangangamba na baka mayupi ang bahagi ng bus na mahampas. At kung talagang matigas ang ulo at hindi na makuha sa saway ang driver, saka lamang daw sila titikitan. Nilinaw rin ng MMDA na hindi gamit pandepensa ang mga discipline stick na gagamitin. At kung mayroon kayo makita ng traffic enforcer na gumawa ng pang-aabuso sa paggamit ng patpat, maaaring i-report sila sa MMDA hotline 136. Paano mo abuso yung magamit ng patpat ay yung driver tubo hawak? Yung ganyan tubo mahaba. Alam mo dapat yan, hulihin agad. Alam mo yung mga patpat na yan, makakapupukpok na yan, mababali pa yan. Mababali pa yan eh. Doon sa mga bus driver, huwag tayo magreklamo kung napatpat kayo. Eh, bakit naman kasi nag-overstay? Kasi nga gusto nila makapuno dahil hindi nga sila swelduhan. Kasi per ano sila eh, per kote. Kaya nga may timer na eh. May timer, oo.
Anyway, para naman po sa mga may biyahe at sasakay ng eroplano ngayong araw, nag-abiso po ang Philippine Airlines na magtungo kayo ng maaga sa Ninoy Aquino International Airport. Yan po ay para makaiwas kayo at magkaroon ng sapat na oras sa inaasahang matinding trapiko sa mga kalsada sa palibot po ng NAIA. Nakatakda kasi magsagawa ng malawakang kilos protesta ang mga empleyado ng PAL o ang PALEA ngayong araw bilang paggunita sa kanilang anibersaryo. So instead of 3 hours international, dapat 4 hours. Make it 5 na lang. 5 hours to be... Kasi baka pati sa counter eh. Baka yung pati sa counter, baka limited yung kanilang... Baka pa isa-isa lang, naman. Hirap yan. Maiwan ka na aeroplano. Okay, samantala, muli naman tumaas ang rating ni Pangulong Noynoy Aquino ay sa pinahuling survey ng Pulse Asia. Sa survey noong Agosto hanggang Setyembre, nakapagtala si Aquino ng 77% ng approval rating. Mas mataas kaysa sa 71% na nakamit niya sa survey noong Mayo. Bumaba rin daw ang bilang ng mga nagbigay sa kanyang disapproval rating mula 8% noong Mayo, 4% na lang sila ngayon. Abang undecided naman, bumaba mula 21 ay 18%. Pagdating naman sa trust rating mula 71%, tumaas siya noong Mayo, 75% ayon sa latest survey. Tulad daw ito na nakuha ang marka ni Pinoy noong Marso. Ang mga hindi nagtitiwala sa Pangulo, bumaba naman ng 5%. Wala rin daw nakuha ang Pangulo na bagsak na marka sa 11 national issues na kasama survey, bagamat pasang-awa ito pagdating sa usapin ng poverty reduction. 80% naman ang nakuha niya marka sa 10 pang issue tulad ng paghawak sa ekonomiya at paglaban sa kriminalidad. Ito kasi mga buwan na kung saan sunod-sunod lang sinampahan yung mga ng kaso ito mag-asawang Arroyo. Di ba? Yun yung talaga inaabangan sa kanya sa matapos siya manungkulan last year. Pero sa kabila ng pagtaas ng rating ni Pangulong Aquino, dumarami naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Ayon sa datos ng National Statistics Office o NSO, tumaas ng 0.1% ang bilang ng mga walang trabaho ngayong Hulyo, kumpara sa 7% na tala ng parehong panahon noong nakaraang taon. Katumbas ito ng karagdagang mahigit 100,000 kataong walang trabaho kumpara noong 2010. Mahigit kalahati ng mga unemployed ay nasa age group na 15 hanggang 24 anyos. At karamihan sa mga ito o halos 63% ay pawang mga kalalakihan. Nasa 20% naman ng mga walang trabaho ay mga nakagraduate naman ng kolehiyo. Dati pag college graduate ka, proud ka eh, no? Ngayon, college graduate ka, wala kang trabaho. Jobless ka pa rin. Problemado lang hinihintay. Kaya mamili tayo ng trabaho na kung saan may sigurado. Mamili tayo ng kurso kung saan may sigurado kayong trabaho. At alam naman, may mga ano na yan eh. Pero sinabi na Mga ng pag-aaral na, di ba? Pwede mga course na para oversupply na. Yung nursing. Teacher, education, nursing, even Architect. IT. Sana mas dumami maging architect dahil kay Shamsi. Masahista. Sila. Ang lakas doon, demand ng masahista. Local at abroad. TESDA, pwede yung Oo, TESDA. TESDA. TESDA courses. Agriculture kaya? Ayan, Oo, mataas. kasama na. Agriculture, tsaka yung fisheries, ayan, yung mga, yan ang mga kursong kulang na kulang. Wala na nga daw talaga Yung sa mga hindi sikat na interest. kurso. Oo. Kasi wala nga, IT, punong-puno na raw. IT, hotel and restaurant, Hotel and management, restaurant puno na management. rin. Ang dami nang gusto maging chef also. Sana na. Hanap kayo mga generic course para kahit anong trabaho pwede. Samantala ngayong araw din ang itinakdang National Chalk Holiday ng mga guro bilang protesta sa mababang budget sa chalk na ibinibigay ng gobyerno. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, hindi raw sapat ang 700 pesos na taunang chalk allowance na ibinibigay sa mga public school teachers kada taon. Hinihiling nilang itaas ito sa 2,000 piso kada school year. Ngayong araw bilang protesta, hindi raw sila gagamit ng chalk sa pagtuturo, kundi ibang materyales na lang. Baka sabihin ng gobyerno, edi araw-arawin niyo yung ibang materyales. Oo nga. Chuwerte na lang. Magkano sila, magko-compromise sa gitna, yung budget dyan. Ito naman, balita sa abroad naman po tayo. 17 tao ang nasawi matapos bumagsak ang isang military aircraft sa isang airport sa Angola, Africa. Ayon sa report, 11 sa mga nasawi ay mga sundalo, kabilang na ang 3 general, habang 6 naman ang mga sibilyan, kabilang na ang 2 bata. Nangyari po ang aksidente sa isang bagong bukas na airport na sumailalim sa 3 buwang renovation. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyaring pagbagsak ng naturang eroplano. Ba't didiwang lang nila? Kaya nga eh. Di ba, direct yung flight ni ano, na Yung isang goal. dahil nagkaroon ng problema yung sasakay niya. Ano ba yun?
Magpunta naman tayo sa Amerika kung saan natagpuan na ang isang pusa na 5 taon nang nawawala at heto pa ang nakakabilib sa istoryang ito. Ang missing cat na nawala sa Colorado natagpuan sa Manhattan sa New York City. Halos 3,000 kilometers po ang nilakbay ng pusang si Willow. Natagpuan siya ng isang concerned citizen at dinala sa isang animal shelter sa New York at doon na-trace ang mga may-ari sa missing kitty sa pamamagitan ng microchip na nakalagay sa leeg ng pusa. Healthy naman daw ito at mukhang may nag-alaga naman sa kanya sa loob ng 5 taon. Nakatakda na ang reunion ng pusa at ng pamilyang may-ari sa kanya at malapit na siyang ilipad pabalik sa Colorado.